Para kay Bongbong Marcos, itong 2026 ang pinaka-challenging sa presidency niya. Hinaharap niya ang pinakamalaking corruption scandal in recent history. Umabot ng 79 billion pesos ang nalustay sa ghost flood control projects. Paano ang lalaki ng kickback ng mga congressmen, senador, mga opisyal ng DPWH at ng mga kasabwat nilang contractor? Pera natin to! Hi! Ako si Marites Vitug, Editor-at-Large ng Rappler. And this is Hindi Ito Marites. Hindi ito chismis. Mr. President, sinabi niyo noong Nobyembre na may mga big fish na mga aresto bago magpasko. Aba, anong petsa na? Si former Senator Bong Revilla, 2 contractor at 8 low-level DPWH officials pa lang ang nakakulong. Anong nangyari? May iba pa akong mga tanong sa inyo, Mr. President. Una, nung in-expose nyo last year ang mga top contractor na naka-corner ng mga flood control projects sa iba't ibang parte ng Pilipinas, hindi nyo ba inakalang may political allies kayong maaring sangkot dito? Kasama na ang pinsan nyong si dating Speaker Martin Romualdez. Pangalawa, wala ba kayong idea noon na mauungkat ng expose ninyo ang pagnanakaw sa national budget? Ito ang original sin. Under your watch, from 2023 to 2025, 1.4 trillion pesos mula sa budget ang inilipat ng mga congressmen at senador sa flood control at iba pang projects. DPWH ang nakakuha ng pinakamalaking share. Itong 1.4 trillion pesos ay kinuha mula sa iba't ibang ahensya kagaya ng PhilHealth, ang Pension at Guarantee Fund ng military at uniform personnel, miscellaneous personnel at benefit fund ng lahat ng ahensya ng gobyerno, at ang pondo para sa AFP modernization. Pangatlo, ang Department of Budget and Management o DBM ang naghahanda ng budget. Pagka-approve ninyo, sinasubmit ito sa Congress at nagiging bill na ipapasa nila. Pagkatapos nito, ibabalik din ang budget sa DBM at sa inyong office para sa final approval at signing into law. Bakit hindi nakita ng DBM ang malalaking kaltas sa budget na inilipat sa DPWH at flood control projects? Bakit hindi kayo inalert ni dating DBM Secretary Amenah Pangandaman? Mr. President, ang panawagan ngayon ay accountability. Hindi na pwede ang business as usual. May higit 2 taon pa kayo para ayusin tong malaking gulo bago ang presidential election sa 2028. Para sa mas malalim na discussion sa istoryang to, download the Rappler app and find me on the Security and Global Affairs chat channel.